In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alechem. Magandang umaga sa ating lahat, sa anumang panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa. Ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sinumang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga skriba at mga Pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasa apoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may samaan ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon, bago kanya iharap sa hukom, at kung hindi, ay ibibigay kanya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo sa tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nabayaran ang kahuli-hulihang kusing. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya ay nakikiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang inyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki
Ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, nang hindi naman ito nangangalunya at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking ito'y nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya. At sinumang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya. Narinig pa ninyo na noong unay inuutos sa mga tao, huwag kang sisita sa iyong pinanumpang pangako, bagkus ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumampa. Kung nangako kayo, huwag niyong sabihing saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya'y saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y tungtungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sabihin saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Ni huwag mong sabihing mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok sa inyong uloy, hindi mo mapapaputi o mapapaitim. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi. Sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko, sa mabuting balita ngayon, malinaw ang mensahe ni Jesus. Hindi sapat ang panlabas na pagsunod sa batas. Ang mahalaga ay pagbabago ng puso. Hindi niya binura ang kautusan. Sa halip, pinalalim niya ang kahulugan nito. Ibig sabihin, ang tunay na kabanalan ay hindi lang nasusukat sa wala akong ginawa masama, kundi sa kung ano ang laman ng ating isip, salita at damdamin. Halimbawa, hindi ka man pumatay, pero kung may galit, puot o panlalait sa kapwa, kasalanan pa rin iyon sa harap ng Diyos. Hindi ka man nangangalunya sa gawa, pero kung pinaglalaruan mo ang isip at pagnanasa, nagsisimula na roon ang pagkakasala. Hindi ka man nagsisinungaling sa panunumpa, pero kung hindi ka tapat sa simpleng oo at hindi, kulang pa rin ang integridad. Ano ang tamang gawin natin bilang mga Romano Katoliko ngayon? Suriin ang puso araw-araw. Hindi lang ano ang ginawa ko, kundi ano ang naramdaman at naisip ko. Piliin ang pakikipagkasundo kaysa pride. Unahin ang kapatawaran bago debosyon. Maging tapat sa salita at gawa. Simple, malinaw at totoo. Igalang ang dangal ng bawat tao sa personal man o online. Iwasan ang panglalait at puot. Lumapit sa mga sakramento, lalo na sa kumpisal at Eucharistia. Dahil dito, hinuhubog ang pusong ayon sa kalooban ng Diyos. Sa panahon ngayon, nauso ang shortcuts, excuses, at pwede na yan, inaanyayahan tayo ni Jesus.
sa mas mataas na pamantayan ng pag-ibig. Pag-ibig na nagmula sa pusong binabago ng grasya. Manalangin tayo. Aming mapagmahal na Diyos, salamat sa inyong salitang nagbibigay liwanag sa aming puso. Sa isip, turuan mo kaming magmahal, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Hindi lang sa panlabas, kundi mula sa kaibutaran ng aming puso. Ipinagdarasal po namin ang mga may karamdaman, lalo ng agarang pagaling ni na Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Rachel K., Adila, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, at ang aking buong pamilya. Pagpalain mo rin ang lahat ng nakabasa, nakikinig at nanonood nito na may iniindang karamdaman. Ipagkaloob mo ang lakas ng katawan, kapayapaan ng isip at pag-asa ng puso. Ipagdasal din po namin ang lahat ng mga kaparian, ang aming kura paruko, Diocesan Administrador Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, Erlinda, at ang gobyerno ng Pilipinas, bigyan mo sila ng karunungan at malasakit sa paglilingkod. Ipinagkatiwala rin namin sa iyo ang aming mahal na Santo Papa, ang mga obispo at ang buong simbahan. Patnubayan mo sila sa katotohanan at pag-ibig. Inaalala rin namin ang mga pumanaw, lalo na sina Papa Francisco, Monsignor Hermas, Pempe Ferdinand, Pasita Dante Edwin, Obispo Jose, Padre Joseph, Jerry, Padre Raymond, at lahat ng aming idinadasal, naway makapiling kanila ang iyong liwanag at kapayapaan. Sa intersesyon ng mahal na Inang Maria, iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad at kapahamakan, at ingatan mo ang aming bayan at mga pamilya. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless.